Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Martes. So salamat sa Diyos sa kanyang biyaya at pagpapala sa atin sa araw na ito. At nauingatan niya tayo sa buong maghapon ng ating pagtatrabaho. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about po sa tunay na mapalad. Mga kapatid, sa ibang term ay totoong maswerte. Ano po ba talaga yung ibig sabihin nito mga kapatid? Ito ba yung naka-jackpot ka sa luto? Ito ba yung salat ka sa mga material na bagay? O ito ba yung kaalwanan sa buhay dito sa mundo? Ito ba yung ibig sabihin ng tunay na mapalad? O totoong maswerte mga kapatid? Kung malalaman natin yan ngayon mga kapatid sa talata na ating babasahin. Ang talatang ito ay isinulat naman ni Mateo at ito naman ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. No? Mababasa natin ito sa Matthew 5 verse 3 hanggang verse 11. No? Unang nakasulat doon mga kapatid sa Matthew 5 verse 3, mapalad ang mga aba na wala nang inasahan kundi ang Diyos. Pangalawa, mapalad ang mga nahahapis. Pangatlo, mapalad ang mga nagmimithing makasunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba. Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad ang mga may malinis na puso. Mapalad ang mga naghahangad sa ipagkakasundo. Mapalad ang mga iniusig. Mapalad ang mga inaalimura nang dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So yun po yung mga sinasabi doon mga kapatid. Wala po doon sa thinking natin na mapala dahil naka-jackpot sa luto, dahil maalwan ka dito sa buhay, salat ka sa mga material na bagay, mga kapangyarihan ka. Hindi po yun ang sinasabi doon sa Biblia mga kapatid. No? Ang sinasabi po doon, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan ng Diyos. So mga kapatid, mapalad ang mga aba. So talagang wala talagang kapag-asa yung mga aba na yan. Ang inasahan lang talaga nila ang Panginoong Diyos. No? Mga walang kakayahan sa buhay, yung mga aba. Umaasa na lang parati sa Diyos. Sila pala yung tunay mapalad mga kapatid. Yung mga nahahapis. No? Yun pala ang tunay na mapalad. Hindi pala yung mayaman ka, makapangyarihan ka. So mga kapatid, kung ikaw ang may mababang estado sa buhay dito sa mundo, huwag kang malungkot mga kapatid. Huwag kang mag-alala dahil ikaw pala yung tunay na mapalad ayon sa Biblia. No? Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa sulat ni Mateo. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi niyan. Sinulat lang yan ni Mateo. No? Kasi mga kapatid, ang gantimpala nun ay hindi po material na bagay. No? Hindi po siya material na bagay, kundi spiritual na bagay. Hindi nawawala, hindi nabubura mga kapatid. No? Yun po yung gantimpala na matatamo mo. Pag yun ang estado mo sa buhay, no? Walang-wala ka talaga, wala kang kakayahan, huwag kang malungkot. Dahil nakasulat sa Biblia, ikaw pala ang tunay na mapalad, no? Makakasama ka daw sa kaharian ng Diyos. Oh? Tatamuhin mo yung mga spiritual na gantimpala. Mga kapatid, yung makalangit na kayamanan. Yun yung makakamtan mo.
Ang sabi nga doon sa panghuli, sa verse 12, ay dapat ka daw mag, maggalak, magdiwang. Pag ganun ang nangyayari sa iyo, ganun ang mga nararanasan mo. Yung inalimura ka, no? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, inuusig ka, no? Mapalad ang mga malinis na puso. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. O mga kapatid, iba yung gantimpala. Aaliwin ka ng Diyos, makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Yun yung gantimpala, makalangit na gantimpala, mga kapatid. At iyon ang pinakaimportante. Kaya kung ikaw man ay ang may pinakamababang estado sa pamumuhay dito sa mundo, huwag kang malungkot, huwag kang mabalisa, no? Kasi ayon nga sa banal na kasulatan, ang tunay na mapalad yung mga aba, wala nang inaasahan kundi ang Diyos, yung mga nahapis, yung mga nagtitiis. Mga kapatid, yun yung tunay na mapalad, no? Yung mga mapagkumbaba, no? Makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Yung mga mahabagin, pag mahabagin ka, mga kapatid, kabagan ka rin ng Diyos. Spiritual na spiritual na gantimpala ang matatanggap mo. Habag ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, kapagkat makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Sabi nga doon sa pinakadulo, di ba? Sa verse 12, magdiwang at magalak kayo. Dahil tatanggap daw tayo ng gantimpala sa langit. Kaya mga kapatid, kahit ano pang estado natin sa buhay, kahit ikaw yung pinakamahirap, pinakaba, go ka lang ng go. Iasa mo lang ang lahat sa Panginoong Diyos. Kasi tiyak may gantimpala kang matatanggap, mga kapatid. At iyon ay ang makalangit na kayamanan, makalangit na gantimpala na hindi nabubura at nawawala. So yan lamang, mga kapatid, lakasan nyo lang ang loob nyo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Iasa nyo sa Diyos ang lahat. So salamat sa Panginoon. At sana'y pag nalulungkot man tayo, dahil ganun ang sitwasyon natin sa buhay, basahin lang natin itong talata na ito. Matthew 5, verse 13 hanggang 12. Dahil doon mo makikita ang mga tunay na pinagpala. Supurihin ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita, mga kapatid. In Jesus' name, amen.